Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyong lahat, Popoy at Bea. At syempre, ganun na rin sa mga listeners ng Dear MOR. So, eto na nga. Finally, napapayag din ako ni Enzo na mag-share ng side ko about sa story naming dalawa. By the way, para sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Ivy. Ako, yung babae sa story ni Enzo. Well, hindi ko alam kung ano ang mga sinabi ni Enzo tungkol sa akin kasi hindi pa umiere yung story niya habang sinusulat ko to. Pero to make it simple, niligawan ako ni Enzo nung nasa college pa lang kami. Sobrang tiyaga ni Enzo sa panliligaw, Popoy at Bea. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na bibigyan ka ng maraming gifts like chocolates and flowers o kaya naman stuffed toys or love letters. Simple lang si Enzo, pero sobrang effective ng diskarte niya. Alam niya kung ano ang priorities at pangarap ko sa buhay at sinasamahan niya akong tuparin yung mga yon. Popoy at Bea, isa na siguro si Enzo sa pinaka-sweet at pinaka-genuine na taong nakilala ko. Hindi siya nahihiyang aminin yung mga bagay na para sa mga kalalakihan ay hindi masyadong nakaka-proud. Isang halimbawa na nga nun ay ang pagiging inosente niya pagdating sa panliligaw. Aminado siya na ako ang unang babaeng niligawan niya ng formal, kaya naman hindi niya alam ang mga do's and don'ts. But let me tell you, Popoy at Bea, kahit hindi siya magaling sa panliligaw, kayang-kaya niyang mapaibig ang kahit na sinong nililigawan niya. Just by being true about himself and his feelings. Sa panahon ngayon, mahirap ang makahanap ng kagaya ni Enzo na sobrang honest at pure. Yon ang nagustuhan ko sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagdalawang isip na ipakilala siya sa pamilya ko. O sige. Ay, palalampasin ko yung hindi mo pagpapaalam agad sa amin bago ka maligaw, ha? Pero huwag mong isipin na gusto na kita agad para sa anak ko, okay? Patunayan mo muna yung sarili mo. Opo, noted po yan. Good. Ivy, anak. Po? Pakainin mo na tong bisita mo. Kanina pa lumununok ng laway, baka gutom na to. Sige po. Pagkatapos niyang kumain, pagugasin mo na ng mga plato ng pinagkainan. Pa naman. Hindi, biro lang. Sige na, kumain na kayo. Okay po. Okay ka lang? Mukha ba akong okay? Nairaos mo naman eh. Ako nga rin kinabahan eh. Ate, tara na sa kusina. Kain na tayo. Oo nga, tara Enzo. Mukhang na-hot seat na malala si Kuya Enzo ah. Oo nga eh. Power tripping din pala yung daddy nyo. Pero okay lang. At least nagkaintindihan naman kami. Ganyan lang yan si Papa. Malakas mang trip pero mabait yan. Nga pala Kuya Enzo, mahirap pa yung mga accounting subject pag 5th year na? Medyo. Oo nga pala, accounting major ka rin ano? Oo Kuya, 3rd year na ako. Balita ko nga isa ka raw sa pinakamagaling sa batch nyo eh. Nako, hindi naman. Nadaan lang sa sipag mag-aral. Buti ka pa Kuya. Ako kasi kahit anong aral lang gawin ko, hirap na hirap talaga ako eh. Pero gusto ko talaga to, kasi pangarap ko maging accountant. Talaga? O di sige, kung gusto mo, tutulungan kita sa mga subject mo kung saan ka nahihirapan. Di nga. Oo, promise. Gusto mo hanggang sa makapasa ka pa sa board exam eh. Yay! May tutulong na rin sa akin na upperclassmen sa wakas. Sabi mo yan, Kuya Enzo hanggang sa makapasa ako sa board exam, ha? Oo, pero unahin ko muna yung sarili ko na makapasa.
Mahirap naman kung magtuturo ako ng hindi naman ako board passer, di ba? Naku, magaling tong si Enzo, sis. Maaasahan mo to. Naku, sure yan, Enzo, ha? Siguradong makakapasa kayo pareho. Pag nagkataon, magkakaroon ako ng kapatid at boyfriend na CPA. Ano ka mo? Boyfriend? Giliw, lumapit ka sa akin. Magkakaroon pa lang. Magkakaroon pa lang. Matagal pa yun. At least, nakikita mo na sa future. Kung makakapaghintay ka, kaya mo ba? Kakayanin. Why not? Ang alam ko, ako ang may birthday. Pero parang hindi lang yata ako happy. Tara na, kain na tayo. Tara na, Enzo. Tara. Ikaw ang tanging dahilan sa pagising ko. Biglang may kahulugan ang pag-ibig sa mundo. Ikaw ang tanging dahilan na nagmamahal ako. Kaya ang puso ko'y sayong-sayo. Happy birthday ulit, anak. Pasensya ka na muna, ha? Yung panghanda lang ang naipadala ko. Hayaan mo, babawi ako sa susunod. Okay lang yun, ma. Dapat nga hindi na kayo nagpadala eh. Total, kami-kami lang din naman na nag-celebrate. Hindi na muna kami nag-invite ng maraming bisita. Hindi mo ba kinumbida yung mga kaklase mo? Hindi na, ma. Okay na rin yun. Mas konti yung niluto namin. At saka mas konti yung mga hugasin na pinggan. Ikaw talaga? Minsan lang naman sa isang taon yan. Sana sinulit mo na. Sabi ko naman kasi sa inyo, sa Enzo na yung paghugasin nyo ng pinggan. Pa, nakakahiya naman dun sa tao. Minsan na nga lang bumisita dito sa bahay eh. Teka. Sino ka mo? Enzo? Opo, ma, si Kuya Enzo. Yung maliligaw ni Ate Ivy. Hindi ko alam yan, ha? Parang wala yatang nababanggit sa akin sa Ivy. Ano kasi, ma, ngayon ko nga sana sasabihin sa inyo kaya pinapunta ko na rin siya kanina dito. Pinakilala ko kay Papa at saka kay Cheche. So tumatanggap ka na pala ng manliligaw? Opo. Pero mabait naman po yung si Enzo, ma. Actually, sinasamahan niya nga po ako sa pagre-review. Sobrang supportive po niya. Pero di ba ang usapan natin, hindi ka muna magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakagraduate. Mahal, kaya mo na yung anak natin. Nagliligawan pa lang naman sila eh. Tsaka sa nakikita ko, mapagkakatiwalaan naman yung Enzo. Kahit na. Oo, sa ngayon nagliligawan pa lang sila. Pero saan ba pupunta yan? Hindi ba doon din? Magiging mag-boyfriend at mag-girlfriend din sila. O ano naman, andito naman ako eh. Babantayan ko naman yung anak natin. Ay, Ivy, anak. Po? Ipapaalala ko lang yung pangako mo sa akin, ha? Ang sabi mo, magtatapos ka muna sa pag-aaral at pagkatapos nun, magte-take ka ng board exam at susunod ka rito sa Amerika. Nakalimutan mo na? Hindi ko po nakakalimutan yon. Makakapagtapos po ako, ma, at makakapasa ako sa board exam. Promise po yan. O sige, papayagan ko yung panliligaw ng Enzo na yan. Basta wag mong kalilimutan yung promise mo sa akin, ha? Opo, ma, salamat po. Kumusta grades mo? Okay naman po. Nakakabawi na ako dun sa isang major subject ko na medyo bumaba ng prelims. Okay, mabuti naman kung ganon. Tandaan mo, anak, ikaw ang una kong aasahan na makasama rito kasi ikaw ang panganay. Yang si Cheche, matagal-tagal pa yung makakapagtapos. Lalo na't 5 taon yung kurso na kinuha niya. Opo, ma, naiintindihan ko naman po. Ay, ang seryoso naman ng usapan yung mag-iina. Birthday ni Cheche, oh. Dapat masaya lang tayo ngayon. Tsaka nyo na pag-usapan yung mga ganyan. Pasensya na kayo. Naniniguro lang ako na walang makakalimot sa pangarap natin na makapag-migrate rito balang araw. Huwag ka mag-alala, mahal. Mabait at masunurin tong mga anak natin. Hinding-hindi ka bibiguin nitong mga to. O siya, sige na. Mag-enjoy na muna kayo dyan.
Happy birthday ulit, Cheche! Thank you, Ma. Ingat po kayo lagi. Popoy at Bea, si Enzo ang pinakaunang lalaki na ipinakilala ko sa family ko. Kagaya niya, hindi rin ako sanay sa mga ligawan. Hindi kasi ako pala entertain ng mga manliligaw o sabihin na natin hindi naman talaga ako yung tipo ng babae na ligawin. Marami nagsasabi sa akin na para daw akong may malaking wall na mahirap gibain kaya naman bibihira yung mga nagtatangka na manligaw sa akin. Pero iba yung fighting spirit nitong si Enzo. Okay, sige. Konting backstory lang. Bago manligaw sa akin si Enzo, umamin siya sa akin na matagal na niya akong gustong makilala. Na-curious daw siya sa akin kasi madalas niya akong nakikita na mag-isa sa park ng school. Sabi niya sa akin, sabi niya lang ha, parang napaka-mysterious ko daw. Kaya naman sobra siyang nahihiwagaan sa akin. Hanggang sa isang araw, naisipan niyang unahan ako sa paborito kong pwesto sa park. At doon na nga nag-umpisa ang lahat sa aming dalawa. Sobrang charming ng personality ni Enzo, Popoy at Bea. Magaan lang siya kasama. Madalas, ang pinag-uusapan namin ay yung mga pangarap namin sa buhay. Minsan naman kung ano-anong jokes ang naiisip niya na may konting pick-up lines here and there. Siya yung perfect blend ng pagiging friend at manliligaw at the same time. Yung malinaw ang intensyon pero hindi nakaka-pressure. Sa totoo lang, kung hindi ko lang naging problema ang ACADS ko noon, malamang sa malamang ay sinagot ko na si Enzo. At kung nagkataon nga, siya sana ang magiging first boyfriend ko. Pero hindi kasi ganun kadali ang sitwasyon ko noon, Popoy at Bea. Meron akong binitawang pangako kay Mama na magtatapos muna ako sa kolehiyo bago ako pumasok sa isang relationship. Well, kung tutuusin, pwede ko namang pakiusapan si Mama na payagan akong magka-boyfriend, lalo't may blessing na ako ni Papa. Pero sarili ko ng pasya, ang unahin ang pag-aaral ko noon. Okay, that's it for today, class. I'll see you next meeting. Don't forget your stimulation outputs, okay? Prof? Oh, hi, Ivy. Pwede ko po ba kayong makausap saglit? Is it about the result of your practical exam? Po, Prof worried po kasi ako. Ganun po ba talaga kalaki yung bearing nun sa final grade ko? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo from the start, ang final grade ninyo ay 50% written exam at 50% sa practical exam. Eh medyo tagilid ka nung prelim. Well, you really have no choice but to double your effort. Ganun po ba? Kung makakakuha ka naman ng excellent score sa written exam, malaki ang chance na tumaas ang final grade mo. But looking at your past records, within average ka lang. Kaya palagi ko kailangan mo talagang sipagan ang pagre-review. Okay po. I've seen how dedicated you are, Ivy. Alam kong kakayanin mo yan. Salamat po. So paano? I have to go. Kung may mga tanong ka, don't hesitate to reach out. Okay? Okay po, Prof. Ingat po kayo. Kailangan ko talagang mag-double time sa pagre-review. Kung hindi, baka hindi ko pa mapataas yung grade ko. Ivy! Uy, Glenn! Uwi ka na? Hindi pa. Magre-review muna ako saglit sa park. Ah, okay. Aayain sana kita eh. Ha? Pwede ka bang ayain na magmerienda sa labas? Libre ko.
Glenn, pasensya ka na ha. Alam ko matagal mo na akong inaaya na lumabas. Hindi man lang kita napagbigyan kahit isang beses lang. Pero kailangan ko kasi talagang mag-review eh. Ganun ba? Sayang naman. Pasensya ka na talaga ha. Ayos lang. Pero hindi ako magsasawang ayain ka ha. Baka sakaling isang araw mapapayag din kita eh. Tingnan natin. O paano, mauna na ako. See you around. Okay, ingat ka. Hi, Ivy. Enzo! Buti na lang pala dumaan ako dito sa building nyo. Ano, tara? Mag-review na tayo? Sakto. Kailangan ko talaga mag-advance reading ngayon eh. Oh, di saktong-sakto pala. Oo nga eh. Tara. Dito na lang ako sa kanto, Enzo. Malapit na lang naman eh. Sigurado ka? Ayaw mong samahan kita hanggang sa inyo? Hindi na. Pero salamat sa paghatid. Wala yun. Enzo? Hindi ka ba nagsasawa? Nagsasawa? Saan? Sa akin. Sa paghihintay mo. Palagi mo kasi akong sinasamahan na mag-review. Hindi ka ba nababagot? Ivy, hindi ka naman nakakabagot eh. Ikaw ang masayang kantang likha ng aking puso. Kahit na hindi ko na pagbibigyan yung mga pakiusap mo na mag-date tayo sa labas? Sa totoo lang, oo. Nalulungkot ako kasi hindi mo pa ako napagbibigyan. Pero hindi naman yung dahilan para magsawa ako sa iyo eh. Enzo, pwede ba akong makiusap sa'yo? Huwag ka munang mapapagod, ha? Masaya ako kapag nandyan ka. Kasi sobrang supportive mo eh. At saka ikaw lang yung nagparamdam sa akin na hindi ako weirdong tao. Kahit na palagi kong kaharap yung mga libro ko. Alam ko na hindi madali para sa'yo ang maghintay. Basta, dyan ka lang ha. Dito lang tayo. Oo ba? Hanggat may dahilan ako para kumapit, hindi ako bibitaw, Ivy. At promise ko naman sa'yo, hindi ko ipaparamdam sa'yo na baliwala yung mga effort mo. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na appreciate ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Sobrang thankful ako kasi ako yung babaeng nagustuhan mo. Kaya thank you, Enzo. Pag-ibig ko'y parang init ng araw. Sapat na ang ikaw hanggang sa mundo ay magunaw. Kay sarap pumikit habang dinig ang iyong tinig. Popoy at Bea, yes, nagsastruggle ako noon sa ACADS ko. Aminin ko sa inyo, hindi kasi ako matalino talaga. Hindi ako Dean's Lister. Wala akong matataas na grades at mas lalong hindi ako napapasama sa honor roll nung bata pa ako. Ako yung tipong katamtaman lang. Yung kakulangan ko sa talino, dinadaan ko na lang sa sipag mag-aral. Kumbaga, survivor lang ako sa eskwelahan. Kaya naman, nung nag-nursing ako, katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ko. Hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaklase ko na effortless kung mag-memorize ng medical terms. So ang ginagawa ko, mas sinisipagan ko pa yung pagre-review. Okay lang naman kasi sa akin kung hindi ako mapasama sa mga pinakamatataas na grades noon. Pero kung hindi ko gagalingan, malaki ang chance na hindi ko matapos ang kursong pinili ko. O kaya naman, baka hindi ko matupad ang isa sa mga pangako ko sa mga magulang ko, ang makapasa ako sa board exam.
Popoy at Bea, isang bagay ang medyo hindi ko inasahan na makakaapekto pala ang sobrang pagre-review ko sa panliligaw ni Enzo. Actually, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya noon, pero pakiramdam ko, bigla na lang siyang nagbago. Napadalas yung pag-invite niya sa akin na mag-date kami sa labas. Hindi ko naman siya mapagbigyan kasi busy ako sa pagre-review. Minsan naman, masyado siyang nagiging pushy sa panliligaw. Sinusubukan niyang hawakan ng mga kamay ko, which is something na hindi pa ako masyadong komportable. May mga pagkakataon din na masyado siyang dumidikit sa akin, to the point na feeling ko nai-invade na niya yung personal space ko. Minsan, pakiramdam ko ibang Enzo na yung kaharap ko. Kaya lang, gusto ko na siya nung mga time na yon at ayokong patigilin siya sa panliligaw. Kaya pinakisamahan ko pa rin siya sa abot ng makakaya ko. Pero dumating pa rin yung isang bagay na ayaw kong mangyari. Nako, mabuti pa siguro umuwi na tayo. Baka abutan pa tayo ng ulan. Oo nga, tara. Matay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Tara, silong muna tayo. Tara. Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sa sobrang sipag natin mag-aral, nagalit na yung langit. Blessing yan. Ibig sabihin yan, makakagraduate tayo on time. Walang sabit, with flying colors. Sana nga. Grabe. Parang ngayon na lang ulit ako naka-experience ng ulan. Palagi na lang kasi akong nasa classroom. Kung wala sa classroom, nasa bahay lang, nag-aaral. Pero, ang sarap panoorin ng ulan, no? Lalo na ngayon, sumasabay sa sikat ng araw. Oo nga. Ang ganda. May tanong ako. Ano yun? Kailan ka huling naligo sa ulan? Ha? Naaalala mo pa ba kung kailan ka huling naligo sa ulan? Hindi na eh. Bata pa kasi ako noon. Okay lang sa'yo? Magpaulan tayo? Pero hindi naman natin kailangang sugurin yung ulan. Pwede naman nating hintayin na tumila bago tayo umuwi. Anong uuwi? Wala mo nang uuwi. Halika dito. Hoy, Enzo! Teka, mapapasa tayo! Kaya nga kita hinila eh, kasi magpapabasa tayo sa ulan. Enzo! My God! Hindi ako prepared. Mas masaya ang biglaan. Magandang panoorin ng ulan, Ivy. Pero mas masarap kung ma-experience mo. Nakakainis. Uuwi tayong parang dumaan sa fiesta ng San Juan nito. Pareho lang naman yun eh. Paano naging pareho yun? Parehong masaya. Nakasama lang kita, Ivy. Sobrang saya ko na. At palagi mong pinaparamdam sa akin yon. I love you, Ivy. I wanna see life outside, be free with you in my life and breathe, just breathe. Enzo, Wala ka bang isasagot? hindi ko pa alam, Enzo eh. Binigla mo naman kasi ako. Sorry. Hindi ko na kasi napigilan eh.
Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Hindi, ano lang. Tears of joy. Ewan ko, hindi ko rin ma-explain eh. Sorry Sorry, Ivy. Nakakasira ng moment. Masaya dapat tayo eh. Paglalaro nga sana tayo sa ulan eh. Kaso, ito namang feelings ko. Bigla-bigla na lang sinusumpong eh. Okay lang, Enzo. Naiintindihan ko naman eh. Sorry rin ha. Wala pa akong maisagot sa love you mo. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan kung hindi pa malinaw yung nararamdaman mo ngayon eh. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Okay tayo. Promise? Yes. Ay hala, nasa bulsa ko pa pala yung cellphone ko. Naku, basang-basa na siguro to. Wait, si Papa tumatawag. Sagutin ko lang to, Enzo, ha? Wait lang. Hello, Pa? Ivy, anong oras na? Hindi ka pa umuwi. Inabutan ka na ng ulan. Opo, Pa, pauwi na po. Nag-review pa kasi ako eh. Gusto mo ba sunduin na kita dyan? Hindi na, Pa. Kasama ko naman si Enzo eh. Magpapatila lang po kami ng ulan tapos uuwi na rin. Sige. Mabuti naman kung gano'n. Basta kapag kailangan mo magpasundo, magsabi ka lang, ha? Opo, Pa. Thank you po. Ay, paano ko kaya ipapaliwanag kay Papa to? Basang-basa na kami. Ayain ko na nga si Enzo na umuwi. Enzo? Enzo, nasan ka na? Ay, nandito lang yung kanina. Ba't biglang nawala? Enzo? Enzo, umuwi na tayo! Nasan ka na? Enzo? Kinakabahan na ako. Walang ibang tao dito eh. Enzo? Enzo? Breathe out all fears in mind. Breathe into love and kind and breathe. Just breathe and embrace the sunset with me. Don't be afraid. Embrace the sunset with me. Ano ba yan? Kanina pa ako nagbabasa dito, parang wala namang pumapasok sa utak ko. Hi, Ivy. Glenn? Anong ginagawa mo dito sa park? Sasamahan sana kita mag-review eh. Okay lang ba? Pumunta ka dito para samahan akong mag-review? Oo, sana. Kung okay lang. Glenn. Hindi kasi kita maaya na lumabas eh. Kaya sasamahan na lang kita mag-review. Don't worry. Hindi ako mangungulit o manggugulo. Thank you, Glenn, ha. Kaya lang, may hinihintay kasi ako eh. Ganun ba? Si Enzo ba? Oo eh. I knew it. Maybe some other time na lang? Yes, sorry ha. No worries. I gotta go. Ingat ka mamaya sa pag-uwi ha. Ivy, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Ba't mo ba hinihintay si Enzo? Here I am alone, cold and no one else to go, staring at the moon. Che.
hindi ka pa pala umuwi? Sabi na nga ba nandito ka eh. Si Glenn yun, di ba? Yung galing dito? Oo. Inaaya ka ulit mag-date sa labas? Actually, gusto niya daw ako samahan mag-review eh. Bakit hindi ka pumayag? Kasi hinihintay mo si Kuya Enzo. Ay, ate, pangatlong araw na to na hindi siya nagpapakita sa'yo mula nung iniwan ka niya sa ulan. Palagay mo may balak pa siyang magpakita o magparamdam man lang sa'yo? Ewan ko, Che. Kaya lang wala naman akong magagawa kundi maghintay eh. Bakit hindi mo kaya siya tanungin? O kaya kumustahin mo man lang? Gusto ko nga eh. Yun naman pala eh. Kaya lang, paano kung ito pala talaga yung gusto niya? Yung iwasan na ako. Tapos baka maapektuhan ko na yung desisyon niya kung kakausapin ko pa siya. Yun nga ang purpose nun, di ba? Para magkaayos kayo? Che, hindi ganun yun. Hindi ako pwedeng gumawa ng isang bagay na makakaapekto sa desisyon niya. Lalo kung yun yung sa palagay niya makakabuti sa kanya. Baka ito talaga yung gusto niya. Baka pagod na siyang maghintay sa akin. Paano kung hindi? Paano kung hindi pa naman final yung decision niya? Kaya nga ako naghihintay eh. Kasi baka sakaling magbago pa yung isip niya. Pero hanggang kailan? Ha? Hanggang kailan mo kayang maghintay? Ate, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong gusto mo na si Kuya Enzo. Hindi mo naman tatanggihan yung ibang gustong manligaw sa'yo kung hindi mo pa siya gusto eh. At madalas, diyan nasasaktan ng tao. Yung tipong gustong-gusto mo na siya, tapos dun pa siya mawawala. May mga nalalaman ka ng ganyan ngayon, ha? Sa totoo lang, tama ka. Ayoko sanang maputol lang, ganun na lang yung meron kami ni Enzo. Pero kung hanggang dito na lang yung paghihintay na kaya niya, tatanggapin ko. Kahit mabigat sa dibdib ko. Even if it's hard to let you go, even though my heart will cry a million years, I have to let you go. I have to set you free now that I'm alone enough to abandon. Popoy at Bea, nung unang beses na sinabi sa akin ni Enzo yung mga salitang I love you, aminin ko, kinilig ako. Sobrang perfect ng moment na yon. Sa totoo lang. Hindi ko na maalala lahat ng detalye noong araw na yon, pero hindi ko makakalimutan yung feeling. Yung saya. Pati na rin yung kaba. Oo, Popoy at Bea, kinabahan ako. Kasi hindi ko pa alam ang isasagot ko sa kanya. Or siguro mas magandang sabihin na alam ko naman talaga kung ano ang gusto kong isagot. Na mahal ko na rin siya. Pero hindi pa pwede. Hindi ko pa alam kung kaya ko nang pumasok sa isang relationship. Alam ko kasing yun ang inaasahang mangyari ni Enzo. Ramdam ko sa mga kilos niya, sa mga sinasabi niya, sa mga pangungulit niya. Ramdam kong gusto na niya akong maging girlfriend. Pero hindi ko pa siya mapagbibigyan. Popoy at Bea, sumilong lang ako ng panandalian para sagutin ang tawag ni Papa, pero nang balikan ko si Enzo, wala na siya. Iniwan niya ako nang walang pasabi. Mag-isa sa ulan, basang-basa, at binabalot ng kaba. Kinakabahan ako hindi lang dahil wala ng ibang tao noon sa kinaroroonan ko, kundi dahil pakiramdam ko hindi na ulit magpapakita sa akin si Enzo. And true enough, hindi siya nagpakita sa akin ng ilang araw.
Sinubukan kong maghintay sa muli niyang pagpaparamdam. Gustong-gusto ko siyang tanungin o kumustahin pero pinigilan ko ang sarili ko. Feeling ko kasi he already made a decision. Natitigilan na niya yung panliligaw niya sa akin. And knowing Enzo, baka pag nagpakita ako ulit sa kanya, bigla pang magbago ang isip niya. Out of hiya. Ayokong mangyari yon, Popoy at Bea. Kapag nag-decide na ang isang tao, ayoko nang gumawa ng isang bagay na makakaapekto sa desisyon niya. Lalo na nga, kung ang desisyon na yon ay layuan ako. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tinapos. Popoy at Bea, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi sumama ang loob ko kay Enzo nung bigla na lang siyang nawala. Actually, sobrang sama ng loob ko noon. Gusto ko siyang kumprontahin at sigawan. Gusto ko siyang tanungin kung bakit hindi man lang siya nagpaalam. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ako nasaktan sa ginawa niya. Pero hindi ko kaya. Mahina ang loob ko pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ako sanay sa mga komprontasyon. Madali kasi akong masaktan at ayoko ring makasakit. Kaya ang resulta, natapos ang lahat sa amin ni Enzo nang hindi man lang namin napag-uusapan. Hindi ko man lang naitanong sa kanya kung ano ang nagawa ko para tumigil siya sa panliligaw. At hindi ko man lang nasabi sa kanya na may sagot naman talaga ako sa I love you niya. Hindi nga lang talaga ako handa. Tumagal ng ilang linggo ang hindi namin pagkikibuan ni Enzo, Popoy at Bea. Sobrang man akong nasaktan, wala naman ako magawa. Alangan namang pilitin ko siyang ituloy yung panliligaw niya sa akin, di ba? Magiging unfair naman ako noon kung gagawin ko yon. Bakit ko siya paghihintayin sa isang sagot na hindi ko pa kayang ibigay? Ang ginawa ko na lang noon ay mas nag-focus ako sa studies ko. Nakabawi ako sa mga subjects ko noon na alanganin. Unti-unti nakakalimutan ko na rin yung sakit na dulot ng pag-iwan ni Enzo nang walang paalam. Pero dahil nasa iisang school lang kami, hindi mawawala ang mga pagkakataon na magkukrus ang landas naming dalawa. Prof, good afternoon po. Oh, hi Ivy. Ihahabol ko lang po sana tong output ko. Pwede pa po bang mag-submit? Oo naman. Salamat, sir. You're welcome, and by the way, congratulations. Maganda yung results ng mga written exams mo lately. Kahit sa mga practical exam, magaganda performance mo. Whatever you're doing, keep it up, okay? Thank you po, sir. Mauna na po ako. Salamat po ulit. Nasaan na kaya si Cheche? Sabi niya sabay kaming uuwi eh. Ate! Ate, dito! Tara dito! Ayun! Anong ginagawa mo dito sa kantin? Ba't dito ka nakatambay? Nagpaturo kasi ako kay Kuya Enzo dito sa isang major subject ko. Ano? Sabi ko, nagpaturo ako sa isa kong major subject. Oo nga, sabi mo nga. Pero, kanino nga ulit? Kanino ka nagpaturo? Kay Kuya Enzo. Che, ito na yung lumang activity sheet ko dati. Ipapahiram ko muna sa'yo. For sure, makakatulong to sa... Ivy? Hi. Sorry, hindi ko alam na nagre-review pala kayo. Hindi. Okay lang. Actually, tapos na rin naman kami. Thank you, Kuya Enzo. Wait lang ha. Bibili lang pala ako ng blankong columnar. Kailangan ko na rin eh.
Ate, wait mo ako Sabi na tayong umuwi. Sige. Enzo. Ang galing na ni Cheche. Ang laki ng improvement niya mula nung una ko siyang tinuruan. Good. Mabuti naman. Enzo, yung sa ating Naku, sorry Ivy. Nagte-text na yata si Bernard. May lakad kasi kami ngayon eh. Ganun ba? Pakisabi na lang kay Cheche, nauna na ako ha. Bye. Ingat kayo sa pag-uwi. Ate, sorry. Hindi ko kasi alam na babalik pa pala si Kuya Enzo kahapon para pahiramin ako ng luma niyang notes. Okay lang. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero ate, hindi ka okay eh. Kay bilis ng takbo ng oras, kay dali ng paglipas ng panahon. Hindi ko nga rin alam na ganito yung mararamdaman ko pag nakita ko siya eh. Okay naman eh. Okay na sana. Pinilit kong maging okay. Kaso nung nakita ko siya ng malapitan, tapos nakausap ko siya, parang doon ko lang naramdaman lahat ng sakit eh. Ate, gusto ko sanang tanungin siya, Enzo, ano nangyari sa atin? Bakit bigla kang nawala? Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na pang nagugustuhan? Kaso, nung ibubuka ko na yung bibig ko, walang kahit isang salita na lumabas eh. Ang masakit pa doon, parang ako lang yung may gustong sabihin. Kahit kumusta man lang sana na galing sa kanya. Kaso wala. Baka sinubukan niya rin ate. Kagaya mo. Baka sinubukan niya rin magsalita pero walang lumabas sa bibig niya. Baka nasasaktan din siya. Hindi kaya? Pero sa nakita ko kanina sa kanya, parang wala na talaga siyang pakialam. Siguro kailangan ko nang tanggapin yun. Yung biglang pagkawala niya. Yung hindi niya pagpaparamdam. Lahat yun ginusto niya. Ang sakit, Che. Ang sakit maiwan na lang ng basta-basta. Maraming tanong. Maraming bakit. Totoo pala yung nararamdaman ng iba, no? Kapag nasaktan ka na, hilingin mo na lang na sana hindi mo na lang nakilala yung taong nanakit sa'yo. Sana hindi ko na lang nakilala si Enzo. Alalahanin, kalimutan ka na. Kahit di mo sinadya, ngunit ito'y ginawa mo na. Di akalain dito mapupunta. Biro lang pala tuwing sinasabi
Popoy at Bea, I was already doing good that time. Or maybe I thought I was. Maganda na kasi yung performance ko noon sa school. Nakatanggap pa nga ako ng compliment mula sa mga professors ko. And for a moment, I started believing na nasa tamang daan ako. Na tama ang ginagawa ko. Until I saw Enzo again. All of a sudden, naalala ko ulit yung sakit. No, actually lumala pa yung sakit. Mas lalo kong na-butthurt sa idea na he was so casual about everything that happened. Na parang wala lang sa kanya ang lahat. It seemed like he didn't really care at all. Ganon yung naging dating sa akin noon, Popoy at Bea. Sa aming dalawa, parang ako lang yung interesadong malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit humantong kami sa ganon. At si Enzo parang walang pakialam. Popoy at Bea, nanghinayang ako. Ang ganda ng simula namin ni Enzo eh. Pero kung ano ay kinaganda ng naging simula namin, ay siya naman kinapangit ng ending namin. Well, at least, may pakonsuelo naman. Kasi tinupad niya yung pangako niya kay Cheche. But that's it. He was just trying or he was just staying true to his words. Wala na siyang business sa akin. He doesn't have anything to do with me anymore. He was only there for Cheche. But only until makagraduate kami. After nun, hindi na siya nagparamdam. He disappeared for 2 years. Walang pangangamusta, walang balita, walang kahit ano. Naging mas madali yung paglimot ko sa kanya. Ang tanging alam ko na lang tungkol sa kanya noon is nakapasa siya sa CPA licensure exam. And when it was Cheche's turn to prepare for the board exam, Enzo was there to fulfill his promise again. Hanggang sa nakapasa na nga ang kapatid ko. Congratulations, anak! Isa ka ng ganap na CPA! Thank you, Ma! 2 na kaming board passer ni ate! Grabe! Sobrang proud ako sa inyong dalawa. Isang nurse at isang accountant. Mahal, sa akin ba hindi ka proud? Aba, magaling yatang magbantay itong tatay ng mga anak mo kaya napalaki silang responsable. Siyempre, proud ako sa inyong lahat. Ma, kapag naayos na ni Cheche yung CPA license niya, umpisahan ko nang asikasuhin yung pagpunta ko dyan. Ay, saktong-sakto anak. Kasi yung amo ko, may family friend sila na doktor. Pwedeng-pwede ka raw niyang tulungan na makahanap ng trabaho rito. Talaga po? Sige ma, baka sakaling mas mapadali yung paghahanap ko ng work dyan. Oo anak, mas maganda yung ganun kasi may chance pa na sagutin ng magiging employer mo yung plane ticket mo. Teka. Bakit ba yan agad ang pinag-uusapan nyo? Kakapasa pa lang ng board exam ni Cheche, iiwan mo na kami agad, Ivy? Hindi naman agad-agad pa. Marami pa nga ayusin kaya matatagalan pa yon. Oo nga, pero hindi ba pwedeng unahin muna natin yung mag-celebrate? Oo nga naman, may punto ang papa nyo. Mag-celebrate kayo dyan, kahit konting handaan lang. Ay, grabe no? Parang kailan lang, nung pinagplanuhan namin ng papa nyo ang tungkol sa pag-a-abroad ko. Ngayon, tignan nyo naman, graduate na kayong magkakapatid at pareho kayong board passer. Konti na lang ma, matutupad na yung pangarap natin. Konting panahon na lang, makakasunod na rin kami dyan sa inyo. Makukumpleto na ulit tayo. At hinding-hindi na tayo ulit magkakahiwalay. O siya, sige na. Ibababa ko na to at baka magkaiyakan pa tayo rito nang wala sa oras. Mag-iingat kayo dyan. Kayo din po, Ma. Miss na namin kayo. Miss ko na rin kayo. O sige na, bye-bye na. Bye po! Oh, paano ba yan? Maganda daw tayo sabi ni Mama. Di masusubok na naman yung cooking skills ko niyan. Oo nga. Nga pala,
Ikaw ba, Che, binalita mo na ba kay Enzo na nakapasa ka sa board exam? Ay, oo nga pala. Naku, dapat isa sa mga una mong sinasabihan ng achievements mo ay yung mga taong tumulong sa'yo. Hindi ko naman nakalimutan yon, pa. Talagang inuna ko lang tawagan si Mama. Okay, sige na. Tawagan mo na at papuntay mo dito sa Makalawa. Kasama natin siya sa pagsiselebrate, okay? Okay po. Mauna na po ako, Tito. Salamat po ulit sa pag-imbita sa akin. Enzo, salamat ng marami ha. Lalo na sa mga tulong mo dito kay Cheche. Wala pong anuman. Kuya Enzo, samahan ka na daw ni ate hanggang sa gate. Ha? Wala akong sinabi ha? Sige na ate, samahan mo na. Para maituloy nyo na yung pag-uusap nyo kanina. Pag-uusap? O ano yun? Ano meron? Pa, hayaan mo na silang mag-usap. Matulog na kayo. Hindi nakakabuti sa edad nyo yung pagpupuyat. Aba? At naitsapwera na ako ngayon? Halika na kasi. Hayaan mo na sila dyan. Ang cute nyo talaga mag-aama, no? So paano? Tara, hatid na kita sa gate. Let's go. Mag-chat ka na lang kapag nakauwi ka na ha. Salamat ulit sa pagpunta. Yep. Salamat din sa pag-imbita nyo. Talagang ibinilang nyo ako sa pamilya no? You're welcome. Ingat ka. Salamat. Good night. Good night. Yes, may sasabihin ka pa? Ano kasi? Actually, Enzo. Sorry Ivy. Ha? Hindi ko alam na naiparamdam ko pala sa'yo noon na hindi kita gusto. Hindi ko alam na masasaktan pala kita kung bigla na lang ako mawawala. Pero alam mo, Enzo, sobrang na-appreciate kita noon. Ikaw lang yung nakatsaga na samahan ako sa pagre-review ko. At hindi ka lang nagtsaga. Naramdaman ko talaga noon na masaya ka kasi kasama mo ako. At totoo yun, Ivy. Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, lahat ng ipinaramdam ko sa'yo, lahat totoo. Pero napagod ka. Natakot ako. Natakot saan? Natakot akong sumugal. Natakot akong matalo. Natakot ako na baka sa huli, masaktan lang ako. At ang pinakamali, natakot ako na magpaalam sa'yo bago ako mawala. Naiintindihan ko naman. Lahat. Sa tagal ng panahon na tinanong ko ang sarili ko kung ano bang nangyari, bakit bigla kang nawala. Natutunan ko na rin tanggapin na kung ano man yung dahilan mo, ginawa mo lang yon kasi yun ang alam mong tama. Sorry kung nabigyan kita ng sama ng loob kaya ka umayaw. Hindi, Ivy. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Wala ako ibang naramdaman sa'yo kundi saya. Kasi ang akala ko talaga nun, nahihirapan ka lang na patigilin ako sa panliligaw. Akala ko talaga ayaw mo sa akin. Kaya akala ko magiging maluwag para sa'yo na mawala na lang ako. Sorry. Sorry, Ivy. Sorry talaga. Okay na yun. Maganda rin na napag-usapan natin. At least, pareho tayong naliwanagan. Ang gaan sa pakiramdam na finally, yung mga tanong mo, nasagot din pagkatapos ng ilang taon. Salamat, Ivy. You're really such a good person na despite all the pain I caused you, pinilit mong maghanap ng dahilan para intindihin ako. Sayang lang, no? Siguro kung napag-usapan natin to noon, bago ka biglang nawala, na iba siguro ng konti yung kwento natin. Pero ano't pa man,
one thing is for sure. Hindi natin makakalimutan ang isa't isa. Or at least ako, hindi kita makakalimutan. Ganon din ako, Ivy. Never naman kitang nakalimutan. Never kitang makakalimutan. Ay, wait. Nandiyan na yata yung binook kong car. Salamat ulit sa pag-imbita sa akin, ha. Walang anuman. Ingat. Eh di okay. Masaya ako, ate. Kahit papano, napag-usapan nyo na yung nangyari sa inyo. Medyo late nga lang, pero at least, di ba? Oo nga eh. Ang sarap sa feeling. Para akong nabunutan ng tinik na ininda ko ng matagal na panahon. Nitong mga nakaraan naman, okay na eh. Maluwag ko nang tanggap yung mga nangyari. Pero ngayon ko lang na-realize na may masiyo okay pa pala. Tagal ko palang hinintay to, no? Nang hindi ko alam. Ganun pala talaga kahalaga na mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Walang assumption na, siguro ganito, siguro ganyan, kaya nangyari yon. Kasi sure ka, narinig mo na mismo mula sa taong yon. At nasabi mo rin mismo sa kanya yung gusto mong sabihin. Popoy at Bea, yun na siguro ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang magkaroon ng kasagutan yung mga tanong na gumulo sa isip ko ng mahabang panahon. Sa totoo lang, nakalimutan ko naman na talaga ang lahat ng sama ng loob ko noon kay Enzo. Pero nung na-bring up ulit siya, nang hindi inaasahan, parang naging sunod-sunod ang pagdating ng mga sagot. Alam nyo, yung pakiramdam na nasanay kang tumira sa isang lugar na matagal ng brown out. And then all of a sudden, biglang nagkaroon ng kuryente. Yung isa-isang umiilaw ulit ang mga bombilya, yung unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Parang ganun ang feeling. Sobrang nakaka-relieve, nakakagaan ng pakiramdam. Popoy at Bea, that was a bittersweet moment. Kasi nalaman ko na mali naman pala ako ng akala. Hindi naman pala totoong walang pakialam si Enzo. In fact, he was also hurting. And kahit papaano, nakaramdam rin ako ng guilt after knowing na naiparamdam ko pala kay Enzo na hindi ko siya gusto. Taliwas yon sa pangako ko sa kanya na hindi ko ipaparamdam sa kanya na baliwala yung mga effort niya. Na I will always make him feel appreciated. Pero nangyari na ang nangyari. All we can do is learn from it. So that's when it's time to say a proper goodbye. Also that when it's time to say a proper goodbye, hindi na ulit namin yon ipagkakait sa isa't isa. O ate, ito na yung request ni mama na cologne. Huwag mong kakalimutan ha. Wala daw ganyan doon eh. Ay, oo nga pala. Ihag mo na lang ako kay mama ate ha. Sayang hindi pa ako makakasunod agad-agad doon. Huwag mo na munang isipin yon. Ang dapat, pag-focusan mo ngayon yung pag-umpisa ng career mo dito. Kumuha ka ng solid experience. At kapag okay na, saka na kayo sumunod ni Papa sa Amerika. Oo naman, gagawin ko yan. Idol kita eh. Ikaw ang role model ko. Mamimiss kita ate. Mamimiss din kita. Wala na akong kakwentuhan dito. Nandito naman si Papa eh. Naku, puro kalokohan lang naman alam nun eh. Wala namang alam sa girl talk yun. E di mag-video call tayo. Basta pag kailangan mo ng kausap, magsabi ka lang. Gagawa ko ng paraan.
Promise yan ate Oo naman, promise. Ano ba naman yan? Ayoko nang umiiyak eh. Okay lang yan, iiyak mo na lahat ngayon para hindi ka naiiyak bukas sa airport. Ayoko nang ganon ha. Sabihin mo yan sa sarili mo. Baka mamaya ikaw ang gumawa bukas. Talaga lang ha? Tignan natin. Bakit parang ang bigat naman yata nitong dala mong maleta? Sigurado ka bang kaya mong bitbitin to pagbaba mo ng eroplano? Oo naman pa. Mas mabigat pa nga dyan yung mga inalalayan kong pasyente sa ward eh. Teka, hihingi na ako eh. Sa may CR dito. Tanong nyo na lang sa guard pa. Buti pa nga. Sige, hintayin nyo ako dito ha. Medyo napaaga yata yung dating natin dito sa airport. Matagal pa tuloy yung hihintayin ko. Oo nga ate. Masyado tayong excited. Nga pala, nasaan na si Kuya Enzo? Di ba susunod daw siya dito? Kaka-text lang niya. Nasa taxi na raw siya. Ay teka, siya na yata yun oh. Asan? Ayun oh, yung naka-navy blue na polo. Ay, oo nga. Ivy! Cheche! Kuya Enzo! Kanina pa kayo? Mga 10 minutes pa lang. Ganun ba? Wait. Pakiabot pala to kay tita pagdating mo doon. Scented candles. Balita ko mahilig siya sa mga ganyan eh. Ay, oo. Thank you ha. Teka, ba't parang wala si Glenn? Oo nga eh, pero parating na yon. Babe! Oh, ayan na pala siya eh. Hindi pa naman ako late, di ba? Hindi pa babe. May ilang minuto pa bago yung departure ng flight. By the way babe, andito rin pala si Enzo. Uy, pare. Kumusta? Okay naman. Wait lang ha. Pwede mag-CR muna ako? Hindi ako nakaihi kanina habang nasa biyahe eh. Sige. Nandun din si Papa eh. Okay. I'll be right back. So, aalis ka na. Oo nga eh, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Parang hindi totoo. Buti pala nakahabol ka. Well, you know, based from our experience, hindi maganda yung hindi nakapagpapaalam ng maayos. Oo nga naman. Ate, hindi ako naiihi pero magsi-CR na rin muna ako. Okay, sige. Pabalik na rin naman siguro si Papa. Usap lang kayo dyan Thank you Enzo ha. Nag-abala ka pang pumunta dito para ihatid ako. Hindi ko nga masasabing na ihatid kita eh. Kasi sumunod lang naman ako. I wish you all the best, Ivy. Especially now na malalayo ka kila Cheche at Tito. Sa totoo lang, kinakabahan nga ako eh. Kakayanin mo yan. Ikaw pa ba? Lalo na ngayon. Nandiyan na si Glenn. May katuwang ka na sa lahat. I know, right? Napakalaki na naitutulong niya para ma-boost yung spirit ko lalo na tuwing down na down ako. You deserve him, Ivy. You deserve each other. Pero salamat din sa'yo, Enzo. Hindi lang sa pagsama mo sa akin ng mga panahon na kailangan ko ng review body, kundi sa mga life lessons na natutunan ko sa'yo. Parang baliktad. Ako yata yung mas maraming natutunan sa'yo eh. Well, let's put it this way. We both learned from each other. Dumaan tayo sa buhay ng isa't isa para matuto. At para maging better person. Actually, sa dinami-dami ng mga pinagdaanan natin, may masasakit, may masasaya. One thing is for sure, hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita, Ivy. Ako din.
Ano ba naman yan? Ang lalim naman ng usapan natin. Hindi ba pwedeng tungkol lang muna sa airplane o kaya tungkol sa weather ng Amerika? O kaya tungkol sa mga Hollywood star, ganon? Oo nga, no. Sino ba kasi nag-umpisa ng ganitong topic? Ay, wait. Parang ako din. O, kita mo na. Thank you, Enzo. This is going to be a good trip. It has been a good trip. I wouldn't be able to say this enough. I am very happy with everything that happened between me and Enzo. Yes, we did not end up as lovers, but at least we are friends. Wala nang tinatagong sama ng loob, wala nang issues na hindi na pag-uusapan. Medyo nakakapanghinayang kasi kung naging matapang lang sana kami para pag-usapan ito noon, baka naiba ng konti ang kwento na sinishare namin sa inyo ngayon. But I guess, yun talaga ang role namin sa buhay ng isa't isa. Ang mag-iwan ng aral, hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga listeners ninyo. By the way, naalala niyo po ba si Glenn? Yung makulit na manligaw ko sa umpisa nitong kwento ko? Well, boyfriend ko na siya ngayon. At sabay kami nag-uumpisa ng panibagong career dito sa Amerika. Pinili ko si Glenn dahil never niya akong iniwan. Sa totoo lang, if I made Enzo feel worthless at some point, mas malala yung kay Glenn because I never gave him any of my attention ever since. Pero never siyang sumuko. Mula na nag-aaral kami hanggang sa makagraduate, never umalis si Glenn sa tabi ko. And now, kami na palagi ang magkasama. It's been a long ride, Popoy at Bea, and it was a ride worth sharing with people that matter and with you all. Sana nagustuhan niyo itong kwento namin. I'm sure your listeners will learn a thing or two. Hanggang dito na lang, and shoutout nga pala sa lahat ng Filipino nurses at frontliners dito sa Amerika. I wish for healing para sa ating lahat at sa buong mundo. Lubos na gumagalang, Ivy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tinapos. Sana may mic ka, no, boy, no? Nga. Oh, sorry. So 21 minutes na makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya, at yun na nga po, ano. Sabi ko nga kanina, ano kaya yung ibig sabihin ng tinapos? Malinaw naman sa atin lahat. Tinapos na nga nila ang kanilang pagpapakiramdaman. 'Di ba? Ang kanilang pagtatampuhan, kahit na hindi naman sila naging mag-on, pero ang bawat pagtatapos ho talaga minsan ay may kalakip na panibagong simulain. At doon nga nagsimula ang kanilang mas tumibay naman na pagkakaibigan. Kumbaga, sige, salamat. Meron yung maraming salamat. Pero yung meron din yung sige, salamat na rin. Salamat na lang sa lahat. Mga ganyan. Uy, pero alam mo, Poy, mga kamorkada, ito yung nakuha ko sa storyang to, no? May mga hindi talaga magandang nangyayari kapag wala ka ibang ginawa kundi mag-assume, and then at the same time nag-a-assume ka na, tapos ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kinokompronta yung mga bumabagabag sa'yo. Alam mo yun? O kaya hindi mo sinasabi yung feelings mo. O kaya yung parang, tama yung sinabi mo, puro sila pakiramdaman.
Tapos parehas silang nagpakiramdaman, tapos parehas din sila nag-hold back. Nag-hold back sila ng, well, si Enzo open naman sa feelings niya, pero nag-hold back siya nung, ano tawag dito, nung pagsasabi ng tunay niyang naramdaman na na-hurt siya, na hindi niya tinanong si Ivy, ano ba talaga, bigla na lang siyang nawala, nag-ghosting, ganyan. Si Ivy naman, siya na nga tong nagtataka, nasan si Enzo, bakit biglang nawala? O kaya, bakit siya biglang nawala? O kaya parang, love ko naman siya, kaya lang di pa ako ready. Tama ba to? Ganyan. Siya, ang dami-dami niyang tanong, pero wala siyang, hindi niya nilabas. Hindi rin nagparamdam, ano? Oo, parehas sila. So, ayan tuloy yung nangyayari, mga kamorkada. Wala tuloy nangyari. Naun siya yung dapat sana magandang love story. Ang daming ganyan, Popoy. Ang daming ganyang may sakit. Yung parang may nararamdaman ka na, may gusto kang sabihin, pero wala kang gagawin. Hindi mo, puro ka lang isip-isip, puro ka kuda-kuda, pero hindi mo i-act out yung kailangan mong gawin. Diba? Yan na nga yung nangyari, no? It's too late to play the blame game. Diba? Kumbaga, wala nang sisihan, pero wala na ring bawian. Kung nasan ka ngayon, nandun ka na. Kung nasan ako ngayon, nandun din ako. Nang dahil din sa akin. Diba? I-own mo yung responsibility na meron ka rin pagkakamali. At yun naman yung naging maganda rin sa kanila. No? Alam nila na merong mga naging pagkukulang in the past. Alam nila na merong mga tanong na sana itinanong pero hindi nahanapan ng kasagutan dahil nga sa hindi tinanong. Sometimes, we are trying to complicate simple things. Yan, because of our pride. Yan, yung mga simpleng pagtatanong ng ano nangyari, kumusta ka na ba, ano ba naramdaman mo, di ba? Simple lang naman yun kung itatanong mo. Pero alam naman natin na syempre depende naman sa sitwasyon. Kung talaga medyo nasaktan ka, napahiya ka, ikaw ay, may experience in the past, sa ganun din, hindi ka rin naman basta syempre makapagtanong. Di ba? Dahil kahit sabihin natin tayo yung mga tao lang ho talaga tayo, no? Hindi naman sa inaalagaan natin yung ating pride. It's just that mahirap mapahiya. 'Di ba? Mahirap mapahiya sa sarili mo. 'Di ba? Para sa akin okay lang mapahiya sa ibang tao, pero yung mapahiya sa sarili mo, medyo mahirap pong lunukin 'yun. 'Di ba? Sarili mong katangahan, sinasang-ayunan mo. Yung ganyan. Kaya might as well ganyan na lamang yung mangyari, no? So ang ending, bottom line is talagang they're just meant to be friends. 'Di ba? Ang dami natin pag-uusapan in between, nangyari in between, pero sa bandang huli, hanggang dun lang pala talaga ang kanilang role sa isa't isa. 'Di ba? Totoo. Ang nakita ko parang okay na din na ganyan yung nangyari. Kasi kahit papaano naman, Popoy, college sila, di ba? Naging colorful naman kahit papaano yung college life nila. Parang hindi naman sila puro aral lang and everything. Kahit papaano naranasan nilang magmahal. Hindi man nauwi sa relasyon, pero at least masasabi mo, di ba? Ang saya nung naging college life ko. Mahirap yung pag-aaral, pero naranasan kong magmahal sa ganong edad. Kaya alam mo yun, by the time na natapos na sila sa pag-aaral, hindi sila lalabas sa totoong mundo na mangmang pagdating sa pag-ibig. Kahit pa paano, meron na silang natutunan habang nag-aaral pa lang sila. May baon Popoy, oo. Dito ako nasusok sa plot twist ng kwento, Popoy, ha? Kayo, awang-awa kayo dito kay awang-awa kayo kay Enzo, kay Ivy. Yung iba awang-awa, no, na hindi sila nagkatuluyan, hindi nagkabalikan, hindi nagkaroon ng chance sa maging sila. Yung iba naman, nakaawa na rin nung una, pero sa bandang huli, natuwa. Aba? Natuwa. Ewan ko, yung iba parang natawa, na parang wala namang ginagawa yung tao. Nagtsatsaga rin naman siya. Parang yung iba medyo naiinis. Oo, kaya kay Glenn. Hello, Glenn. Alam mo, boy, ba't ako natatawa? Kasi nung una siyang lumabas sa storya, parang tsuwariwap lang di ba? Parang lang pampagulo. Tapos, bumalik pa ulit na pangalawang pampagulo. So, alam mo yun, hindi ko in-expect na sa bandang dulo ng storya na itong tsuwariwap na pala to ang talagang makakabingwit ng puso ni Ivy. At talagang magiging jowa ni Ivy. Kasi tataka ko, bakit ba may Bakit ba may extra sa kanilang dalawa? Palagi nilang sumusulpot pag wala si Enzo. Sino ba to?
Sabay Kaya mala-mala nga. mo pala, bandang dulo yung pala yun. Oh. Ibig sabihin lang din dito, no, natutunan ko rito sa storya, kung feeling mo nagawa mo na ang lahat, Oo. 'di ba? Pero kumbaga feeling ni Enzo 'di ba? Doon sa kwento niya, ginawa ko na ang lahat, hindi pa rin ako makuha mahalin ni Ivy, pero ang pinakamali ron is umalis ka. Well, look at 'di ba? Look at the resilience of Glenn. Ilang beses siyang actually para na ipagtabu yan, 'di ba? Oo, Diba, para siya sipa talaga ni Ivy. Natanggihan, hindi pinansin at all. Pero dito ho talaga yung kasabihan na magiging totoo yung matira ang matibay. Bye. Diba? Oo, patiga. Kumbaga sa boxing, kahit bugbog na, pero kung sino ang matibay ang panga, diba? Siya ang magwawagi. Correct. At saka, pansin mo, Koy, si Enzo ang daming engranding pachuk-chak chenes, diba? Paulan-ulan pa, ganyan-ganyan. Pero etong si Glenn, parang langaw lang eh. Parang Yes. dadapo. Uy, libre ka? Ay, hindi. Okay, bye. Sige, Tapos, alis na. babalik ulit. Uy, libre ka na ulit? Ay, hindi pa. Sige, bye. Pero Yan, ituloy-tuloy daig lang talaga niya ng yun. matyaga Daig ng matyaga yung gusto. Alam mo, I've been witness dito sa mga lovers na ganito. Yung ibang mga kaibigan ko nung high school, nung college, 'di ba? Meron yung ang gagwapo ng mga jowa, o kaya ang gaganda ng mga jowa, pero kumbaga parang ay talaga ba? Tayo nagkatuluyan nitong kilala ko rin, pero sabi ko hindi ko ina-expect ha. Not because hindi siya as good looking, pero sabi niya hindi siya naman talaga yung matyaga, siya yung hindi rin talaga ako iniiwan. Very Glenn. 'Di ba? Very Glenn. Kaya kudos sa lahat ng mga Glenn na alam niyo yun, hindi sila nasisiraan ng loob kahit na lagi may alam niyo, naiinggit ako sa mga Glenn. 'Di ba? Kasi ako kahit nung panahon ng mga nanliligaw ako, kapag may bakod na, 'di ba, kunyari 1 year, 2 years na nakikita mo, ay naku, mukhang matatag na sila. Kasi ganyan ang thinking natin nung nag-aaral tayo, 'di ba? Matagal na 'yan. Ako meron akong niligawan na ganoon, sabi ko, ay naku, medyo mas matangkad pa sa akin, tapos tall, dark and handsome. Sige, friends na lang tayo. Yung maganda rin 'yun na sabi ko baka siya na. Tapos pang asawa, alam mo, kahawig ko. Nakikipag-close din sa akin yung nakikipag-close din sa akin. That's true story. Ayan, kahit nung nag-uumpisa na ako sa radyo, 'di ba? I got to invite her sa mga concert natin, ganyan. Parang sabi ko, sumasama naman siya sa akin, parang lumabas naman din kami minsan. 'Di ba? Parang sabi ko, okay. Tapos oo nga, parang kahawig na binibiro ng isang kaibigan namin. Kahawig mo yung niya, nakatuluyan. Oo. Okay. Kaya At yun ang least- lesson, Popoy. Hindi sa aming mga babae, sa mga kalalakihan dyan, kung balak yung manligaw, hindi naman kailangan engrande o hindi naman kailangan yun nga, yung maraming pa-flowers, keme-keme. It's the consistency. Yung consistency, paghaluin mo siguro yung pagiging totoo ni Enzo, yung, alam mo yun, hindi na naman engranding manligaw si Enzo Pero ilagay mo yung consistency ni Glenn, yung pagiging atapang-atao ni Glenn, di ba? Resilience nga. Oo. Pagsamahin mo yon, ay, sinasabi ko sa inyo, sasagutin at sasagutin din kayo ng nililigawan nyo. Makukuha sa tiyaga yan. Tapos sabi nga ni Maria Patricia Morandante, sabi niya, part 3 naman yung kay Glenn, ay tumigil kayo. Okay na, hindi. Nasa Amerika kasi si Glenn at si okay na sila. Wala naman nang ibang sasabihin sa atin si Glenn. Siguro, malino naman na, di ba? Na yung kanyang pagtsatsaga sa pagsunod-sunod, kahit na ang daming, kumbaga, ang daming gusto makakuha kay Ivy o yung iba nga natatakot naman, di ba? Nagtsaga naman siya. At nandun, pinipitas niya na yung fruits ng kanyang paghihirap. Diba? Hayaan na natin. Sabi ni Anin Gabs, that was the biggest regret. Yung alam mo na may nangyari but hindi mo hinarap o hinarapan ng sagot. They both tried but not enough. At least now they can both move forward but not with each other. It was the greatest pain, yung dala ng first love. Lesson learned. Ayan. Pa-shoutout kay Janine Criza, Gabayan, Pugahan. Ayan. Present na present daw.
Diba? Yun. At saka alam mo, Popoy, feeling ko meant to be na rin na hindi sila maging magjowa. Kasi pag naging magjowa ba sila, tingin mo makakapasa si ano? Sino? Makakapasa si Ivy sa board exam. Tingin mo magiging maayos yung kanyang pag-aaral kung naging Feeling ko naman. magjowa man sila. Oo, feeling ko naman kasi very... Si Enzo, eh. Hindi. Very supportive naman siya Enzo sa kanya, di ba? Very supportive naman sa pag-aaral niya, sa pag-review nila. Magkaiba yung course nila eh. 'Di ba? Nursing yung isa naman anong tawag mo diyan? Ano 'yun? Si accountancy. Accountancy ang kinuha nila. Pero nandoon naman, feeling ko nga lang kung kumbaga mahihinog sa pilit yung pagsagot ng oo, Bea, that's going to be a problem dun sa pag-aaral kasi syempre sige na nga, mahal na rin kita mag-on na tayo. Siyempre, papasok na ang tampuhan, papasok na ang mga demands ng mag-jowa. Dahil mag-jowa tayo, kailangan meron tayong scheduled date every Tuesday. Diba? O kaya every Thursday. Diba? Kung ano man, naghahabol nga ng grades itong si Ivy. Dahil medyo sabi niya nga, hindi naman ako ganun katalino. Diba? Hindi ako sterling student. Masipag siguro, oo. Magiging yan, pag-aawayan pa yan. True. Eto sabi ni Warlie Alagawa, lesson, hindi natin deserve yung nawawala at hindi nagpapakita. Maging matalino sa pagpili sa boto. Hindi ba pa iba pala yan? Tama naman. Which is also tama true. Ka dyan. Which is also true. Nawawala na daming pangako, tapos biglang nawawala. Kasi it klaro, creates gawin. It creates more questions, 'di ba? May mga question na nga tapos sa oras ng pangangailangan hindi ka pa matanong, 'di ba katulad nito nangyari kay Enzo, kay Ivy, tapos pati naman yung magtatanong hindi na rin mag-reach out. I mean, it creates more questions than answers, 'di ba? Kapag ka ikaw ay absentee manliligaw, kapag ka ikaw ay absentee boyfriend, or ikaw ay absentee anong tawag mo rito, candidate for that matter. 'Di ba? Ganun naman. Kapag ka talagang wala, mas maraming mga tanong na hanging. Ganyan. And don't you ever tell me na hindi kasi sure win na. Ba't pa yan? Diba? Kumbaga, alam mo na yun. Hindi naman pwedeng ang sagot. Kaya hindi ako nagpapakita na sa'yo, Ivy. Alam mo na yun. Sure na ako na nagtatampo ka, na magtatanong ka rin, na magre-reach out ka. Because I don't know. Diba? Ganun yun eh. Correct. It creates more questions than answers. Ito po, gusto ko itong sinabi ni Bunso Jemilia. Ayan. Lesson learned, kung papasok tayo sa buhay ng isang tao, matuto tayo magpaalam kung aalis na, ha? Para may closure at walang what ifs, ha? Yes. Diba? Maganda na rin yan, pati. Alam mo, may respeto sila. Tsaka sa isa't isa, kahit pa nga ganun yung nangyari. Diba? Doon ako natutuwa naman na nag-usap sila ng mahinahon, nagkapaliwanagan. After the paliwanagan, wala naman ng samaan ng loob. 'Di ba? Yun ang mahalaga naman sa kumbaga, kung marami ka mga what ifs, sige na, pag-usapan na natin 'to one last time. 'Di ba? Para tapos sige na, Bea, may kakausapin lang ako at pero boy, pansin mo dun sa last story, isa pang gusto ko, sige na nga, kudos kay Glenn. Okay lang sa kanya na, alam mo yon, close friends pa rin si Enzo at saka si Ivy. Hindi siya threatened. Yun yung feeling ni Glenn, no? Hindi ako threatened kaya Enzo. Kasi alam niya, ginawa niya talaga ang lahat. O, di ba? Yan. Tsaka hindi naman din naging sila in the first place. Pero nagmahalan, aminado sila. Pero matagal na masyadong panahon. 'Di ba? Tsaka with the character of Ivy, I don't think si Ivy yung ito yung mga yung mga ang bilis ma-fall. Muling ibalik. Yung mga ganyan. Pinakilig nga siya ni Enzo noon eh. Hindi nga I love you too eh. Kilig na, hindi pa nag I love you too. Kaya sa mga kababaihan na katulad ni Ivy rin, kudos din para sa inyo na kung baga, ang plano nyo talaga is to wait for the right time, and if you don't feel like it's the right time, it's not the right time. Diba? Ganun yun. Ganun dapat eh. Hindi yung dahil kilig na ako sa kanya, na fall na ako sa'yo. Falling in love
'Di ba? Falling in love does not mean na magfo-fall down na rin ang inyong mga panty. May isa pang ganyang kaisipan, ano, na ibibigay mo na lahat. In love naman ako sa kanya. Sige na, lahat na ibababa ko lahat na, pati damit. No! 'Di ba? Just no, hindi naman. Kasi ako may anak akong babae. Ako dumaan din ako sa paniligaw na ganyan. I also waited. 'Di ba? Sabihin niyo, Popoy, totoo ba naghintay ka? Of course. 'Di ba? Of course. Kasi nga gusto ko yung nirerespeto. I mean, kung for keeps ang hinahanap mo, gusto mo yung mahigpit ang pagkakadamit. 'Di ba? Pero kung for fun lang ang gusto mo yung madali lang mahubaran. Ganun lang 'yun eh. Oo. Alam mo po, yan din ingat din kayo dyan mga kamorkada. Isa yan sa mga taktika ng mga manliligaw na may tendency magmanipula. Yung alam mo yung magtatampo-tampo, diba? Alam mo yung hindi magpapakita kasi nasaktan ko no, tagal-tagal na ko no, ganyan-ganyan. Tapos yung babae tuloy, ang tendency is mapapressure. O kaya dahil nga mabait, ayaw makasakit ng ibang tao, and yung tuloy sasagutin ng wala sa oras. Diba? So mag-iingat din kayo dyan mga kamorkada. Hindi magandang kaugalgan niya ng isang manliligaw. Yung gagamitan ka ng mga tampururot moves para ma-pressure ka na sagutin sila. If hindi mo talaga gusto, hindi ka pa ready, sutin mo yung sinabi ni Kuya Popoy, huwag kang bibigay kung hindi pa talaga. Oo. Bayaan mo sila magtampururot. Kung ano yung values na itinuro sa'yo ng magulang mo, or you value your virtue, 'di ba? If you value your virtue, 'di ba? That's even better. 'Di ba? Na hindi pagkatapos na talaga mag-aral, tsaka lang ako makikipag-on. Manliligaw ka, go ahead. Pwede, ngayon nga nag-aaral tayo. Pero kapag katapos na, tsaka lang ako magbo-boyfriend. Kapag may trabaho na ako, tsaka lang ako magbo-boyfriend. 'Di ba? You make it true. 'Di ba? At least sa sarili mo. 'Di ba? Kung hindi makapaghintay, well, he's not worth it. Sabi nga ni Chichi Rojo, be a Glenn in a world full of Enzos. 'Di ba? Napasama po tuloy si Enzo. Hindi naman sa napasama. O sabihin lang natin, kinulang lang sa tapang, kinulang lang sa pagtatanong, at kinulang sa paghihintay. 'Di ba? Itong si Enzo. Because, mind you, 'di ba? Ang unang usapan nila Ivy at ni Enzo is willing ka bang maghintay? 'Di ba? Willing naman maghintay si Enzo, nga lang kapag ka talaga nag-deteriorate na yung willingness mo to wait, that's not hindi ka na ganun ka-patient. 'Di ba? Ang panliligaw ho kailangan may baon kang pasensya. Kapag ka wala kang pasensya, umuwi ka na lang at huwag kang maghanap ng majojowa. Diba, ganun lang yan. Para sa mga kalalakihan, diba, anong gusto mo? Kapag ka nagpahayag ka na gusto mo ang isang babae, gusto mo gustuhin ka rin dahil sa gwapo ka, dahil may achievements ka, dahil may pera ka? No. Diba? It's yung patience ang papasok dyan. At ang dami-daming mga masasaya ngayon na mga relationship nang dahil sa pasensya, diba, na binaon nila. 'Di ba? At kapiling nila ngayon yung kanilang mga pangarap na mga babae sa buhay. Nang dahil sa patience na 'yan. 'Di ba? Kung hindi nila baon-baon yung patience na 'yan at bit-bit lang yung kayabangan na sikat ako, may pera ako, maganda trabaho ko. What's keeping you sa pagsagot sa akin? Edi wala. Magiging masaya ka ba? Siguro may kapiling kang iba ngayon, pero do you have the woman of your dreams beside you, or at least behind you? 'Di ba? Masaya ka ba? I don't think so. Diba nga? Nakaka-relate si Popoy. Pero eto, ko na lang po para sa akin talaga mga kamarkada, life is short. Pero it doesn't mean na you have to rush in love or with love. Take your time with love, kamarkada. Kasi yung love, hindi yan parang unli na pwede mo lang ibigay anytime, any moment. Tapos may unli supply ka ng pagmamahal sa puso mo. Nauubos po yan. Kaya take your time para alam mo na worth it yung pagbibigyan mo ng pagmamahal mo. Okay? Yun lang. Take care. Yung sa akin lang naman, reviewin nyo na lang mamaya. Basta sabi niya, kung hindi uukol, hindi bubukol. 'Di ba? Kung hindi mo makol, subukang i-video call. Wala, kung hindi mataan sa video call?
Sige, sinimulan mo, tapusin mo. Anong akala mo sa akin dito, Bea? Tatapusin ko. Kumbaga para kang tumalon sa 6 feet na pool tapos ine-expect mo may magliligtas sa'yo. Sige. Ginusto mo yan, di ba? Minsan masarap yung binibite ng very slight. Hindi kailangan pag-give lahat. Ikaw nagsabi pero yan. Pero alam mo kapag right there. Bea, yung pambibitin mo nasa video call eh. Huwag kang bibitin kapag video call. Kapag hindi na kaya sa video call, ano na lang. Isipan mo yan. Basta. Hindi ka cool kapag hindi mo tinapos yung pambibitin sa video call. Hindi ka cool. Okay, sige. Mga kamarkada, happy weekend. Maraming salamat, Ivy at Enzo actually sa pagsisend ng inyong story. At maraming salamat sa mga kamarkadang sumama sa atin. Pasalamatan natin po yung mga gumanap syempre ng 2-part special natin. Ano ba, unahin ba natin yung winner ngayon? Unahin ba natin yung winner sa kwento? Unahin natin. Bakit yung si winner Ivy sa naging kwento? Jagkamat? Nakakaloka. Oy, Makoy, ayos ka. Pagkakaboses ni Jagkamat kay Ivy. Pang klase. Ipit na ipit Ay, sikip-sikip, Jagkamat Hindi, ang gumanap na Ivy po ay si Cindy Bacena. Yun, nanonood din sa atin. Nanonood din sa atin kanina si Cindy Bacena. Single and ready to mingle po po. Napakagandang Cindy Bacena. At syempre, ang gumanap na Enzo, si Warly Alagao na talaga naman nakatutok ngayon, nanonood ng bonggang-bongga. Uy, Warly, maraming salamat sa pakikinig doon sa letter senders natin for being patient, ganyan-ganyan. At ang gumanap na Cheche, yung kapatid, si Kenneth Anzero, of course, maraming salamat. Yung gumanap na tatay, si Jag Kamat, yung gumanap na professor, si Chan Palma, and of course, palakpakan natin sa kanyang pinaka-engranding role ever. Maraming salamat, Makoy Marcos bilang Glenn. Mahaba-haba ang mga linya, tapos siya pa yung winner. Pang klase. Galing nung acting, di mo akalaing magiging winner sa dulo talaga. Nagsulat nito si Warly Aligao, and of course, ang nag-edit, si Jacol Loco. Thank you so much. Thank you so very much, mga kapamilya. Nakangiti tayo mga maghihiwa-hiwalay pansamantala, pero syempre, sa pagsapit nga po ng weekend na ito, lagi po nating ipasok rin sa ating mga dalangin ang mga nakikipaglaban pa rin sa kanilang mga karamdaman, and of course, ang nangyayaring kaguluhan sa parte ng Ukraine at ng Russia na sana po matapos na, 'di ba? At wala nang mga buhay pa ang masayang nang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipagdasal po natin ang bansang Ukraine, ipagdasal din natin ang mga leader ng mas malaking bansang Russia na sana'y mabigyan linaw na ang kanilang mga kaisipan at manguna sana ang kapayapaan bago sa kanilang mga sariling kagustuhan lamang. Yun, mga kapamilya, maraming salamat. Happy weekend, Dear MOR sa Spotify, Dear MOR the podcast sa YouTube. Pwede rin po yan sa Facebook. I-review nyo po dito. And of course, sa Dear MOR fan page natin, official fan page with over 200,000 plus followers na. Yan po yung original natin na Dear MOR Facebook. Okay? At mamaya, uploaded na yung Enzo story sa YouTube. So, pwedeng yung balikan na doon. Yun. Kaya mga kapamilya, maraming salamat po sa isa na namang linggo na ating pinagsamahan. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, busog na busog. Gorgeous B, Bodolera po. Thank you, guys. Yeah, the Bud Girl, di ba? Bud. Oo, B-U-D. Bud Girl. Talaga yan, no? Of Dear MO. Boodle Girl. Paglalaban Boodle Girl, eh.
Sayang eh. Baka mag-check eh. Ito na daw yung original na Stay Safe. Tara, ito pakinggan na. natin, boy. Para mabuo ang araw ni Bea at mabuo rin ang araw mo. Ayan, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy. Bye!